Brillianson Rebello. Na-assign sa 2nd Scout Ranger Company. Bali yung experience ko dun sa Zamboanga, na-wounded ako dun. Bali yung nakatama sa akin na shrap nilang granada. Pwede mo ikwento sa akin yung hindi ka pa na-wounded? Nung hindi pa ako na-wounded, nung unang araw, pagpasok namin, bali binugahan kaagad yung pagpasok namin sa Eskinita, binugahan kaagad yung lead scout tsaka guide namin. Tapos doon na nag-umpisa yung firefight namin. Bali nag-command yung XO namin na wag nang bumalik yung nakatawid kasi tumawid eh. Open yung tinawiran nila. Bali nagbody lang sila na tumakbo dun sa unahan. Tapos nung binugan sila ng kalaban dito sa kanan namin, bali pinamaneuver nung XO namin dun sa kabila yung location ng kalaban na bumaril sa amin. Tapos magkadikit man yung bahay dun sa location ng kalaban, tapos dun sa location din namin. Bali sinearch muna namin yung kadikit niyang bahay, tapos nung pag-search namin dun, bali nakita nung lead scout namin yung bumabaril sa amin, yun in-engage namin. Tapos yun na, pagkatapos nung engage, bali hindi namin mapuntahan yung location ng kalaban, gawa ng may wall sila nasa taas. Bali ang sabi ng XO namin sa ibang tropa na doon nila maneuveran doon sa kabila. So binutas nung kabilang team namin yung pader para makapasok sila doon sa location nung bumagbag sa amin. Tapos pagkatapos nung nabutas yun, nung napasok nila doon, wala na doon yung kalaban. Siguro nung pagbagbag ng tropa na para makadaan doon, umatras na rin siguro sila. Pagkatapos nun, dumikit na kami doon sa pinagbutasan ng kabilang tropa namin. Tapos umadvance na kami. Tapos nung time na magkatakandak kami ng nag-aabang na lang kami sa kalaban, kami doon na nakapwesto na kami doon pala sa kasi pader man yun, pader yung pinistuan namin. Nakahilira kami lahat doon, yung isang team, tapos yung kabilang team namin nasa bahay naman. Tapos nung kampante na kami doon na nakapwesto, may nagbato galing doon sa taas ng pader namin. May nagbato ng granada. Doon na ako na wounded. Na-wounded ako. Bali tumakbo kami lahat doon sa safe na area. Doon na ako first aid nung senior ko. Pagkatapos na first aid, bali nag-return fire na yung mga kasamahan ko. Tapos ako, in-evac na ako. Paano ka na-wounded? Gaano katagal pa? Ilang araw?
pumasok kami 13. 14, 15. Pangatlong araw. Sa pangatlong araw ako na na-wounded. Pwede mo bang ikwento yung paano yung palitan ng bagpagan ba? Bago na wanted. Bali, nung unang pasok pa lang namin, yun yung na-experience ko lang na firefight. Nakapwesto yung kalaban. Naabangan lang kami na tatawid. So ano yung nasa isip mo noon na ganun yung sitwasyon? Nasa isip ko noon, nung ganong sitwasyon na nakapokus lang. Focus lang ako sa mission namin para sa paggawa namin ng tungkulin namin. Ano yung mga kuman na official doon na yung ano yung mga kuman niya sa inyo? Bali, yung command ng official namin doon, yung naunang tumawid, wag mo nang babalik. Tapos kami na nasa likod, bali, standby lang muna. Tapos, yung naiwan na hindi nakatawid, i-search yung kadikit na bahay. Pagkatapos na search, in-engage namin yung kalaban doon. Tapos bali nag-command siya na hindi man namin mapasok kasi may pader man, may gap yung location ng kalaban sa location namin. So yung isang team namin yung pinamaneuver doon sa kabila para mapuntahan yung location ng kalaban doon. Gaano kalayo yung kalaban sa inyo sa position niyo? Mga 5 meters. 5 meters yung layo ng kalaban sa amin. Malapit lang pala. Ano yung gaano nyo katagal bago nalapitan? Mga 30 minutes din bago nalapitan ng kabilang team namin. Ano, may mga putukan din ba? Nagkaroon ng putukan doon gawa nung pinutukan kami nung kalaban, tapos pinutukan din namin sila. Kaso lang hindi namin mapuntan kasi may pader nga. So, kaano katagal ninyo napasok? Mga 30 minutes bago napasok yung location ng kalaban. Ano yun? Nagbutas lang ba kayo? Para papasok? Bali, may pader-pader kasi yan eh. Binutas yung pader doon sa kabila para pasukin nung isang team namin. So nung nabutas na yun, doon lang nila napuntan yung location ng kalaban. Tapos wala na sila doon. Wala na sila doon. Tapos pagkatapos nun, may nag-surrender sa amin na civilian. Ano yun? Talagang civilian lang talaga yan. Bali, isang babae tapos isang lalaki. Yung lalaki, medyo matanda na. Pero yung assessment namin doon, sila yung bumagbag namin sa amin. Ano yung na-recover ninyo nung napasok nyo? Wala na kaming datnan na baril nila doon eh. Kaya siguro nagpakilala sila na civilian. Pero yung assessment talaga namin, sila yung bumagbag sa amin. Ang problema lang doon, wala kaming naabutan na baril nila doon. So anong pakiramdam ng binabagbagan?
mahirap yung pakiramdam ng ikaw yung binabaril. Kay ang nasa isip mo parang pan ka na rin. Parang pag hindi ka naka-cover talaga, tamaan ka. Gaano kayo karami nung team na section? Bali, isang section kami, tapos may isang section din dun sa kabila namin. Kami yung na-engage, yung kabilang section yung nagbutas para mapuntahan yung location ng kalaban. Ano yung mga ginamit ng pangbutas? Gumamit sila ng 90 RR tapos 60. Tapos, anong nararamdaman mo nung yung the day na bago ka ma-wanted? Nung bago ako ma-wounded, ang kampante ako dun sa location namin. Kasi yung kinukuburan namin, pader. Yung di namin alam. Dun pala sa taas may kalaban. Mga ilan yung kalaban ng iba? Hindi namin malaman, hindi ko alam kung ilan sila doon kasi hindi man namin nakikita. Bali naghagis na lang ng granada. Ano yan? Second floor? O May second floor doon sa kanila. yung pagpasok ba niyo doon, hindi nyo sinerch agad? Hindi namin yun sinerch kasi bali doon lang kami nagtambay. Kay yung pader na pader. Tapos parang siya, parang gate siya na pader. Tapos bahay. Kaya hindi rin namin napasok, pader nga. Wala kaming entrance doon. So ano yung pakiramdam mo nung nagisan ka ng granada? Yung pakiramdam ko nung nahagisan kami ng granada kasi kitang-kita ko pa yung granada nun. Bali 3 meters lang sa amin. Yung mga kasamaan ko nagtatanong kung ano yun kasi lumagitik ng paghagis ng granada. Wala pa akong ganong naramdaman nun. Ang ko lang, ang nasa isip ko lang. Basta naka-position kami dun. Nag-aabang. Nung na-wounded na ako, nung sumabog na yung granada, doon na yung feeling ko na parang may tama ako kasi namanhid yung leg ko. Ano yung sabi mo na paglagitik? Ano yung naglagitik? Yung paglagitik, yung paghagis ng granada, tumunog man. Tapos, yung mga kasamaan ko, sabi na ano yun, tapos may nagsigaw na granada. Iba, nagdapaan. Nung nag-react pa lang ako na datapa, sumabog na. Mabilis na yung pagsabog ng granada. Sa tansya mo, mga ilang segundo paglagitik bago na sumabog? 2 segundo lang. Bilis. So, nung sabi mo na namanhid na, ano yung nasa isip mo agad? Suspetya talaga ako na may tama ako doon. Kaya nung nakatakba ako doon sa safe na area, kinapa ko kaagad na may tama talaga ako. Na ako noon, na lumural ako noon nung may tama ako kasi kala ko yung leg ko na wakwak na yung leg ko.
Mabuti pinurse aid ako kagad nung senior ko. So, saan banda yung tama mo? Bali dito lang sa panga, tapos tagos dito sa leeg. Hirap na. So, ano yung pagkasabi mo na lumurol ka, ano yung iniisip mo? Naisip ko na maaring malusblad ako dun sa area. Kay grabe yung bumubulwak na dugo sa akin. Natakot ako nun. Baka yun na yung ikakamatay ko nun. Tapos mga ilang minutes o gaano kakatagal bago naka-recover na conscious, naging conscious ka na? Bali nung natamaan ako, conscious ako nun. Hindi ako nahimatay nun. Bali nung natamaan ako, alam ko na natamaan ako, tapos nung pag-ibak namin, kami lang din, yung kasamaan ko na wounded din. Kami lang din yung nag-alalay sa mga sarili namin. Bali nag-body na lang kami para lumabas dun sa area. So, ano yung instinct na naramdaman mo na galit o matamaan ka? Yung naramdaman ko nun, gusto kong bumawi sana, kaso lang nung na-wounded na ako, na medyo ang kinonsentrate ko na lang yung mapigilan ko yung pagbulwak ng dugo ko. Pero hindi rin na kasi ako nakapaputok nun, gawa nung bumubulwak na yung dugo sa leg ko. Gusto ko sanang bumawi, pero pinaubaya ko na lang sa mga kasamahan ko. Kasi sabi mo, dalawa lang kayo na nag-ibak sa sarili niya rin. Bali dun sa dinaanan namin, may mga din dun, mga kasamaan din kami dun na nagtuturo dito yung daan. Yung wounded mo, saan din yung tama niya? Yung kasama mo wounded. Dito sa may hita. Sa hita siya na tamaan. Ano yun, malala din ba? Hindi naman ganong malala yung sa kanya. Tapos ano yung pakiramdam niya nung siyempre iniibak niya yung sarili niya, tinuturo ng konsyanta? Bali yung kasamaan ko na alam man niya na ako yung mas malala yung tama, pinapalakas niya yung loob ko. Sabi niya, kaya natin yan, maiibak na tayo. Kaya natin, sabi niya. Huwag kang malumural, okay ka lang. Eh, nag-response man ako na okay lang, sabi ko. Pero ano yung pagpahay-moral niya, parang siya wala rin sugat? Parang binabaliwala na lang niya yung sugat niya kasi alam man niya na ako yung mas malala yung tama. Anong rank ko nung kasama mo? PFC yung rank ko ng kasama ko. Parehas kaming PFC pero mas senior siya sa akin. Anong unit niya? Company mate ko rin. Gaano kalayo yung nilakad niyo? Mga tansya ko dun sa nilakad namin, mga 70 meters. Simple ba? So yung mga baril niya, dala niya pa din. Lahat ng equipment niya, dala niya pa pag-withdraw.
Nung nag-withdraw kami, nung inibak na namin yung sarili namin, bali yung baril ko, iniwan ko na at ginamit nung lead scout namin. Yung sa kanya, dala-dala niya yung baril niya, bandolier. Yung sa akin, iniwan ko na yung baril ko, tapos yung mga bala ko para magamit nung kasamaan ko. Kasi ako yung gunner that time. Tapos yung backpack ko, backpack din niya, iniwan na namin. Bilang isang gunner, ano yung naramdaman mo noon yung gano'n na pukpukan talaga? Pero ang naramdaman ko nun bilang isang gunner, kampante ako dun sa knowledge ko bilang gunner sa paghawak ng minimig. Kaya alam ko yung kampante ako sa sarili ko kasi alam ko yung gagawin ko in kaso o maengkwentro. Nagamit ko naman kaso lang nung time na nag-aabang lang kami talaga. Doon yung time din na inagisan kami ng granada. So hindi ako nakapandun. Hindi ko na paputok na yung baril ko doon. Paglabas niyo doon na 7 centimeters, ano yung mismo lubong ba sa inyo? Bali may nag-aabang naman sa tropa namin yung mga na mawunded kasi may nauna na kaming nawunded na tropa. Bali andun na yung sasakyan. Tapos anong ginawa nila sa inyo? Sinakay kami kagad sa sasakyan tapos dinala kagad sa hospital. Anong pakiramdam mo nung nasa hospital ka na? Nung nasa hospital na ako, pakiramdam ko na tourniquet kasi yung leg ko. Hindi ako ganong makahinga noon. Pero safe na yung pakiramdam ko. Medyo nabawasan na yung takot na nung andun pa sa area. Nung nasa ospital ka, di siyempre kampante ka na. Ano na yung mga naiisip mo? Ano yung mga pumapasok sa isip mo? Nung andun na ako sa ospital, naisip-isip ko na hindi ako ganong naka-react dun sa pangyayari nung nagisan kami ng granada. Parang gusto kong bumawi pero wala na. Mas inisip ko na lang yung kapakanan ko na mas maganda kung magpapagaling na lang ako. Bali nung andun na ako sa ospital na laging bumabalik yung pangyayari na yung hinagisan kami. Na trauma ako doon. Paano mo nilalabanan yung pagka-trauma? Nilabanan ko na lang yung trauma ko sa pagdarasal bago matulog tsaka pagkagising ng umaga. Mga 3 days din ako medyo tulala. Pero may mga kasamaan man din kami na pumupunta doon. Doon ko na lang sinasabi yung naging experience ko. Para at least may palabas ko kung ano yung nasa isip ko tsaka nasa loob ko. Sa ngayon na sinasabi mo yan sa akin, ano yung nararamdaman mo? Yung nakakaluwag ng kalooban kasi nga na trauma talaga rin ako dun sa nangyari sa akin doon noon. Maganda sa kalooban na pakiramdam na nai-voice out ko.
Ano sa tingin mo yung pag stay put nyo lang doon sa ilalim na yun? Ano yun? May mali ba doon? O ano? Bali, maganda yung kon namin, pinag-uusapan pa namin doon kaya kumakain pa kami. Kumain kami saglit ng biskwit tapos parang kon lang. Parang normal lang. Kampante kami doon kasi maganda yung cover namin, sabi namin. Parang nasa yung gira na nangyari sa atin, parang band of brothers lang. Gumaganon pa kami. Tapos di nyo namalayan na may nandun pala sa taas. Hindi namin namalayan na meron palang kalaban dun sa kabilang bahay. Hindi ba naapektuhan yung trabaho mo ngayon na may ganun ka pa rin na trauma? Ay, hindi naman. Kay na-overcome ko na yung trauma na tapos na yung trauma na naramdaman ko. Ano yung lesson learned na natutunan mo? Yung natutunan ko doon na lesson learned, kailangang makareact ka agad tapos huwag magkumpiyansa at all times. Sa tingin mo ba na yung sa bagay nag-relax kayo ng konti di ba? So, iniisip mo ba na magtatagal yun? Yung kaguluhan na yun? Yung una pa lang, ang nasa isip ko nun, talagang gusto ng higher headquarters na matapos kaagad yung crisis doon. Alam ko nun talaga, matatapos din yun. Matatapos talaga yun, pero humaba ng almost 1 month. Hindi ko in-expect din na abot ng almost 1 month. Medyo natagalan din. Ilang ano ka rin sa hospital? Ilang linggo ka rin? Mga 2 weeks ako doon sa hospital. In-inform mo ba yung family mo? Mawamit ka? Na-inform ko yung na tawagan ko na yung family ko nung andun na ako sa hospital, na pakuha ko na yung gamit tsaka cellphone ko. Anong sabi nila? Na nung pagbalita ko sa kanila, yung nangyari sa akin, nagulat sila. Pero sabi ko, kasama to sa trabaho namin. Wag na kayong mag-alala, sabi ko. At nandito naman ako sa ospital, nagpapagaling. Bali, okay na rin naman yung pakiramdam nila. Kasi alam na nila na nagpapagaling na ako sa ospital at safe na ako doon. Ano yung masasabi mo pa? Maliban dun sa natanong. Ang masasabi ko lang sa nangyari, gusto ko lang magpasalamat dun sa